hindi ho ba pwede ang COA rin po ay gumawa ng pre-audit, hindi lang post-audit? Kasi parang pumapasok na lang po ang COA pag patapos na yung proyekto, di ba? Hindi ho ba yan nababantayan all throughout? Para po rin hindi rin po tayo na sumasabit Kasi parang tapos na, nakalipad na yung proponent. After the fact lang ba o during? Nakaalis na ng bansa, 'di ba? Nagpalit na ng office address, hindi na mahanap. So, yung pag-audit, hindi ho ba dapat umpisa parallel? Okay po. Okay. Natutuwa ako, tinanong niyo yan kasi maraming ibang pahayag ang sinasabing ibalik ang pre-audit. Knee-jerk reaction yan Ito yung aking personal na sinasabi dyan. Ang pre-audit ay parusa sa masipag na auditor at reward sa corrupt na auditors. Bakit? Ang pre-audit ito ay management function. Ang ibig sabihin, ito na si kontraktor. Sabihin niya, auditor, ako'y mangungulekta na. Ang ibig sabihin ng pre-audit, hindi pwedeng i-release yung payment hanggang hindi na-audit. So ngayon, magiging standard yung SOP. Naintindihan niyo po ako. Sa corrupt na sistema na meron tayo, 2 beses yung pakikitain ng mga corrupt na auditor. Maniwala kayo sa akin. At nalulungkot ako kasi hindi ito ang nakikita ng iba. Well, nagbubulag-bulagan kasi Sasabihin natin, sige, mag-pre-audit tayo. Pero teka, ang system ba natin nag-ooperate in such a way na yung existing controls ay ina-assume natin that they are designed in such a way that they can easily be operationalized. Ang puntos ko, kung alam mo na hindi ka mababayaran unless pirmahan ng audit dahil pre-audit, anong gagawin mo? Standard po yan. Pagpasa ng vouchers, may envelope na. Subukan na lang po ng konsyensya yan. Auditor ka, nakukonsensya ka at marunong ka magdasal at tapat ka sa bayan, siyempre, pwede mo pang i-report yan. Ilagyan po ng envelope, diba? Pero yung sistema natin meron ngayon, yung post-audit nga, nakayanan nila yung sa pre-audit, payayamanin natin yung mga corrupt na. Alam mo kung bakit? 2 beses silang kikita. Makikipagtalo pa rin ako kahit saan. So, hindi solusyon ng pre-audit. So ano po ang solusyon? Kasi pre-audit, ginagawa mong hawak mo yung kontraktor. Imagine hindi ka makakabayad, di ba? Now, kung gusto natin ng pre-audit, kailangan i-carefully pag-aralan muna natin. Ano yung sistema na tatayo sa ganitong Halimbawa, pre-audit. Okay, meron kang specific na office na magko-conduct ng pre-audit na sabihin natin invulnerable noon sa walang ganyan di ba? Dahil mahirap ang buhay, mahirap ang I'm not justifying believe me, may karapatan ako magsalita dito dahil hindi ako kurakot. Hindi ko gina-justify pero ang sinasabi ko nga ho sa inyo, kung alam ninyo na hindi ka makakakolekta kung walang pirma ang auditor, mapapangarap ba natin ang isang sistemang lalaban ng pantay ang kontraktor at sasabihin, auditor, ari po ang dokumento, ari po ang Sige. Kung meron ka na talagang, hilingan ka na talaga ng congressman. Siyempre, kailangan mo proteksyonan yung mo. Lalaban ka rin na mayroong matitira sa'yo. Anong gagawin mo? Maglalagay ka na ng envelope. Pagdating ng post-audit, envelope na naman. Sorry, Sorry. Kasi lagi ko sinasabi, hindi ideal yung control systems natin They are designed siguro effectively, but the way they are operating is marami kang hahanapin. Ang aking tinitingnan dyan is a ang aking matagal nang sinasabi, dapat two-prong ang approach natin. Yung isa, preventive, di ba? I-review natin yung sistema. Ano ang vulnerabilities ngayon? At hindi pwedeng iasa lahat sa COA. Yung vulnerabilities, okay, sabi nga ni Senator Lacson, I heard about the so-called reseta. Paano natin susolusyonan yan? Kasi kahit mag-pre-audit tayo, naandyan pa rin ang reseta, kawawa ang kontraktor, kawawa ang masisipag na auditor. Example, masipag akong auditor. Magtatrabaho ako, gagawin ko yung management function during the pre-audit side, di ba? Pagkatapos tatawagan ako ni congressman, or tatawagan yung boss ko. So yun yung point ko nakikita natin. So dapat ito, the whole system approach. Aminin natin na meron talaga tayong pagkukulang, buong sistema. Hindi pwedeng naghuhugasan, hindi pwedeng nagpapaunahan sa investigasyon dahil siguro
nagpapagalingan din o naghahanap din ng pagtatakpan. Sorry, pagod na ako, ako'y naiinis. Sana lagyan natin ng buong vulnerability assessment. Okay, yung sistema ng pag-award. Sino nag-i-insert ng project? Kung kaya nating mag-open by cam, ilagay natin, ito ang mga project insertions. Ito yung mga funds na in-insert. Sinong sponsor? And then, ihingi natin sa PhilJeps. Maging transparent ka rin. Ilagay mo lahat ng bidding documents, ang lahat ng bid items. Tumama ang private sector sa public bidding as observers, di ba? And then the TPWH will also put in their website, ito ang aming projects to be awarded. Ito ang projects na ongoing. Ito ang projects na completed. And then, sige, ibalik natin ang pre-audit under that system. Huwag natin ibalik ang pre-audit sa sistemang nagkukunwarita ang iba at yung tipong nangangarap na kunyari, sisisihin lang yung COA kasi yung COA ang may kasalanan dyan dahil hindi pwedeng ma-perfect ito kung wala ang COA.